ginagamit nila. Kaya nga ho, alam mo yun, nakikipagkwentuhan po ako. Binabati ko po pala ang mga pulis natin dyan sa BGC. Nakikipagpunta po ako dyan at nakikipagkwentuhan po ako sa akin. Alam mo, isa yan sa paulit-ulit na sinasabi. Ayoko na lang banggitin sana to, kaya to babanggit. Yan ang nagiging problema nila eh. Na nagiging itong mga Chinese na ito, they can bribe everyone. Bakit? Eh, kasi hindi na nangyayari yun. Nangyayari talaga na itong mga Chinese na to, napabribe nila ang ilang pulis. Kaya they're trying to do it. Buti na lang talaga may mga matitikas tayong mga pulis. Lalong-lalo na dyan sa Taguig, sa BGC. Na kahit anong bribe nila, hindi bumibigay. Isipin nyo na lang, kung bumigay ang mga pulis na yan, sigurado ako, pag mamalaki nito mga isip nito, sasabihin nila, wala, Yoshi ka lang dyan. Kaya ako tumantawa ako sa BGC, alam mo, hindi lang dahil maganda, dahil walang sigarilyo eh. Yan ang totoo. Meron talagang designated lang. Subukan mo manigarilyo sa BGC tapos magsumbong ka pag may nakita ka, magsumbong ka. Sisiguraduhin nilang matitigil yung Yossi. Lalo na yung mga matitikas na mga police corporal, mga bago. Pinabati ko pala yung mga matitikas yan. Pagpatuloy niyan, marami hong nasusuporta sa inyo. Sana ho ay wag ho kayong magpapanilak at huwag kayong kakarinig ng sistema. Sana ho. Yan ang sinasabi natin. Ito, papakita ko sa inyo ha. Ito. Umabot na sa 15. Andali na, ipo-forward ko na kasi meron pang reenactment. Ginagawa ito mga ito. Ito na. Ito na. 15 ang biktima umanong pananakit at sa pilit pagtatrabaho sa Pogo. Because he never met the political campus violence. So, as in, inaano daw, pinipwersa sila magkaroon ng quota na maloloko. Quota nila maloloko ha, malalag scam. Yan ang quota nila. Pag hindi nila inabot, may parusa, palo. Especially retired, kailangan mag-inlove. Naku po, Itong biktima nila for 5 days. in 5 days kailangan ma-inlove. Linya mo to, maraming salamat. Hindi na lang talaga, hindi ako marupin. Hindi, kasi alam mo maraming ganyan, nagme-message sa'yo. Tapos ang profile pic, parang ang gagandang mga babae. Buti na lang, di ko binabasa. Buti hindi ako marupin sa mga ganyan. Love scam yun. And then, sa 4th day, kung makikipag-communicate nila dito sa kanila, kailangan ma-introduce ako. Meron ditong Bataan ni Isguero. Nakapasok ang Pogo dito sa Pilipinas dahil kay tatay. Yan, yung mga Bataan ni Isguero yan eh. Obsessed kay Duterte. Pinaliwanag na nga noon pa nagsimula yan eh. Wala talaga. Pagkasarado na talaga ang isip mo, ay, naku, wala talaga. Naku, Ito na yung isa. Parang may nakita yung salamat, Jing. mga station. Mas doon may pagkikita ko sa dito sa binali kami dito. Kita nyo, nakatakas. Ibinalik sila doon sa opisina. Tingnan ko, di ba? Yan yung sinasabi ni Alunan. Ang talagang tunay na kaaway natin ay hindi ho yung ibang lahi. Ang tunay na kaaway natin
ay yung mga mismong kababayan natin na kukurap ng ibalay. Naintindihan mo natin? Hindi mo yan salamat ko. Isipin mo, tumalakas na nga yun, no? Tapos ibinalik pa. Kaya dapat talaga imbestigahan yan. Kasi ano eh, sa totoo lang ha, they are corrupting yung ating mga kapulisan. Hindi ko nga maintindihan. Kapulisan lang ba na corrupting? Communication. At kaya sila malaki nakakapunta dito. Di ba? Ang tigli. Sinusubukan namin baguhan ang pangalang President. Hindi na gusto. Samantala, tapos tayo punta tulad ng alak, nakakilipat sa kulturong at sa pinasukot na lagyan ng pagkuto. It's lonely. I don't know. Dalawang pagkuto po niya. Alam mo, at least talaga medyo pati ho yung chief of police ng Pasay natanggal sa pwesto. Ulitin natin ha, baka sabihin na naman na iba, pwesto lang naman yan, lilipat lang naman. Tandaan natin, yan ang unang step na pwedeng gawin ng chief or ang liderato ng PNP. Tandaan natin, hindi basta-basta silang pwedeng tanggalin, kailangan mo silang makasuhan na. Kasi pag tinanggal lang sila basta-basta, hindi ho yun, makakasuhan mo yung nagtanggal. Gets ho natin. Kasi una-una, wala pa namang, hindi naman sila nahuling akto na may ginawa. Ngayon, iniimbestigahan pala at kung sasampahan man, ay ulat to ha, kung sasampahan man ng kaso ng PNP, itong mga PNP chief ng Pasay, kailangan nilang patunayan na talagang they were involved. Diba? Yun yung tinatawag na process. Kailangan talaga niyan. Hindi naman pwedeng tanggalin agad. Kasi iba dyan, masyadong wala akong alam sa proseso eh. Hindi, tanggalin agad yan. Dali ho, kailangan nung munang makasuhan yan bago matanggal. Or else, yung magtatanggal, makakasuhan. Gets natin? Article ng Executive o pamilito nila na-request ng President ng Biga ang Executive. Sabi na sinabi ng tao na nagbigay ng intelligence sa iba kasi police. Nakita ninyo kasi yan, tulad niyan, halimbawa, ang nagbigay naman ng intelligence, kasi ang dahilan po kasi ng narinig ko yung PNP chief ng yung chief of police pala, chief of police ng Pasay, narinig ko yung sinabi niya. Kasi meron pala silang jurisdiction. Pagdating sa mga ganyan, police lang ang pwedeng sumugod. Kasi mate-technical sila. Naintindihan na natin, mate-technical. Bakit black na uto sila Coloso, may moderator ba tayo? Kasi paulit-ulit lang eh. Halatang anti-Duterte lang to, hindi nakikinig. Ha? Medyo alam natin ano to eh, bataan lang ni Sierra to eh. Paulit-ulit na pinaliwanag sa kanya, nagmamagaling lang. So, yun yung sinasabi dito, yun yung sinasabi ng Chief of Police ng Pasay. Kaya nga, ang sabi ng PAOK Pilet dito, sinabi, nagbigay na ng intelligence ang Chief of Police ng Pasay. Gets mo? Nagbigay na rin sila ng intelligence. Ibig sabihin, may ginawa naman po daw yung Pasay. Nagkataon lang, wala sa jurisdiction na hindi nila trabaho ang pumunta at manghuli ng mga ganyan. Siguro, there is a protocol sa PNP na pwedeng gumawa niya at manghuli lang, yung PAOK. Yan ang dapat malaman kung totoo ba yung sinasabi ng Chief of Police ng Pasay. Kung totoo, talagang ligtas siya dun sa issue. Yan ang iniimbestigahan. Samantala, kailangan sana ang hindi
Yusek Nicolas Felix T. ng Department of Justice. Alam mo, mahihirapan kayo. Maniwala ka sa akin. Ang dami na pumapasok dito, mahihirapan kayo. Sabihan mo na lang yung gusto mo. Eh, baka pwede natin patigil muna. Pahirapan naman makapasok itong mga inchik. Siguro maganda yun. Magandang sabayan mo yung secretary. Pahirapan naman natin, pinadalian pa natin sila makapasok eh. Kaya lang, baka masibahanan. Kaya mabuting sakay ka na lang muna sa Agos. Biro lang po, biro lang. Yun ang problema dito, nakikita ko. Paano nangyari, sabi nga nung Yusef, paano nangyari na bilis mabigyan sila ng pera? Noong una, natigil sila, tapos nabibig within within months pa yun, nabigyan agad. Hirap pa naman kumuha ng permit sa City Hall. Unless, di natin sinasabi yung mayor kagad ng Pasay, maaari kasi tandaan natin na tawakan din natin ng isip. Minsan kasi yung mga ganyan, hindi na yung pinakikialaman ng mayor. Usually yung mga tauhan niya sa babaan na yan. Hindi natin alam. Pero gayon pa man, dapat imbestigahan yung LGU ng Pasay. Paano nakakalusot yung ganyan negosyo dyan? Diba? Yan o, dapat rin natin. Tanungin natin yung mayor, bakit nakalusot? Kasi posible naman din na tama yung mga papel. Diba? Malay natin, tama naman yung in-applyan. Mali nga lang yung ginagawa. So, there should be a way for the municipal authority o sa LGU to check kung tama ba yung permit na binibigay o yung dokumentong isinasagmit ng mga POGO. Dapat dalawin nila. Kailangan maging proactive